Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 1,000 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog na sumiklab sa Bacoor, Cavite. May isang napaulat na nasawi at isa pang lubhang nasugatan. Pahirapan din ang pag-apula sa apoy na posible umanong nagsimula sa nag-aaway na mag-asawa. At nakatutok doon live si Rafi Tima. Sa videong ito nakuha mula sa Cavite sa kasagsagan ng sunog, kita ang nagngangalit na apoy. Dahil sa malakas na hangin, mabilis itong kumalat sa mga kabahayang gawa sa light materials sa Barangay Longos Zapote 3 sa Bacoor, Cavite. Ayon sa BFP, naging pahirapan ang inisyal na pagresponde nila sa sunog dahil sa kapal ng usok at dami ng taong tumatakas sa apoy, bitbit ang kanilang mga gamit. Nagkaroon ng difficulty kasi kami ay papasok, yung mga tao naman dala yung gamit nila pa sa labas. So makipot yung daanan, limited space, banggaan kami. So sa paglalatag pa lang ng house namin, nagkaroon ng difficulty na. But we tried our best. Sa kapal ng usok, pansamantalang isinara ang isang bahagi ng Longos flyover. 11:52 umano nagsimula ang sunog sa gitnang bahagi ng mga kabahayan. Emosyonal ang punong barangay lalo pat noong nakaraang buwan lang, nasunugan din ang kanilang barangay sa Sichuwawa kung saan 6 na rang pamilya ang apektado. Nakita ko kung paano yung mga bata magtakbuhan. Nag-iiyakan pati yung matatanda. Kaya masakit po rin sa akin. Posible nagsimula ang sunog sa nag-aaway na mag-asawa. Kagabi pa lang daw, may banta na magsisimula sila ng sunog. Nabalitaan na pala doon sa kanila doon, may talo-talo na damay-damay na to. Tapos sabi nung isang yung nagsunog, sabi niya may mamamatay. Ayun. Dapat yun, paggabi pala inireport na sa barangay para nakuha namin at hindi nangyari ang ganyang bagay. Nasa kote raw kaninang hapon ng isang alias Ale na kasabwat ng alias Alaw na siya umanong nagsimula ng sunog. Sa ospital kasi ang daming tama binugbog ng taong bayan. Mahigit 800 kabahayan sa Sitio Kanluran at Sitio Tabo nang nadamay sa sunog. Sa drone video na ito, kita ang lawak na nasunog ng mga kabahayan. 2:30 ng hapon, idineklarang fire out ang sunog, nagad sinamantala ng ilang residente para bumalik at tumingin ng maisasalba, bagamat pinagbabawalan pa. Ayon sa kapitan ng barangay, may impormasyong isa ang patay at isang malubhang nasugatan dahil sa sunog. Pero ayon sa BFP Bacoor, kinukumpirma pa nila ang mga impormasyong ito lalo pat nagpapatuloy pa ang kanilang mopping up operation. Wala pa raw pinal na bilang ng mga nasunugan kanina pero posibleng umabot ito ng 1,000 pamilya. Marami sa kanila pansamantalang sumilong sa Longos flyover. Ayon sa barangay, marami sa mga nasunugan for relocation na dahil tatamaan ng LRT Line 1 Cavite Extension ang lugar na ito. Ang nasunugang sitio noong nakaraang buwan, tatamaan din ng LRT Cavite Extension. Thank God naman po kahit papaano nakaligtas po kaming lahat, wala pong nasawi, wala pong nasaktan. Lahat lang po ng gamit, yun lang po yung nasunog eh. Hindi nga po namin po alam kung saan po kami magkakaroon ng tirahan sa ngayon. Kasi wala pa naman po kaming balita kung saan po kami titira. Vicky, nagsuot na tayo ng mask dahil papunta rito sa ating direksyon yung usok na kanina pa natin iniinda. Pero ayon sa BFP, pagtitiyak nila, wala nang apoy sa ngayon sa mga kabang ito kundi usok na lamang. Para sa mga gusto namang magpahatid ng tulong, yung mga evacuees po ay nasa 2 covered courts sa Barangay Molino, 2 sa May Salinas at 2 covered court naman sa May Molino 3. Nandun po ngayon yung mga evacuees na nangangailangan ng mga damit at pagkain. So sa mga gusto magpahatid ng tulong, naroon po yung mga evacuees. Ayon naman sa BFP, hanggang sa mga oras na ito ay negatibo pa yung report na may nasawi sa sunog na ito. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Inilabas ng Interior Department ang malinaw na mugshot ni Pastor Apollo Kibuloy at 4 na kapwa niya akusado sa gitna ng mga punang hindi sila makilala kahapon. May paliwanag ang PNP kaugnay niyan at kung bakit hindi ililipat ng pasilidad ang pastor gaya ng iniutos ng isang korte. Mula po sa Camp Crame, nakatutok live si June Veneracion. June. Vicky, mananatili pa rin ang kustodiya ni na Pastor Apollo Kibuloy at kanyang mga kasamahan sa Philippine National Police. Ito'y sa kabila ng utos ng Quezon City RTC na sila'y ilipat sa City Jail mula dito sa PNP Custodial Center. No one's above the law, ang caption ng Interior Secretary nang i-post online ang mga official mugshot ni na Pastor Apollo Kibuloy at mga kapwa-akusado. Hindi rin blurred
tulad ng inilabas na mugshot ng PNP kahapon. Yun po yung polisiya po ng PNP bilang pagsunod na rin po sa advisory and guidance po ng Commission on Human Rights na we should not be exposing po yung kanilang pagkakakilanlan. Bukod sa mga mugshot, hindi rin kita at halos di makilala sila Kibuloy nang ipresenta sa media. Because of the request ng lawyers at saka ng individual, but we really cannot force them na ipakita yung kanilang mukha. I can assure you, itataya ko po yung serbisyo ko na sila po yon. Sa isang post, binanggit ng abogado ni Kibuloy ang nalabag umanong kasunduan sa pagsuko ng pastor. Bagamat di malinaw kung ano ito eksakto, binanggit din sa parehong post ang salitang mugshot. Iniutos ng Quezon City RTC Branch 106 na ilipat na sina Kibuloy at mga kapwa-akusado sa kasong child and sexual abuse mula sa PNP Custodial Center patungo sa mga jail facility ng BJMP. Sabi ng PNP, mananatili sila sa kanilang kustodiya alinsunod sa commitment order mula naman sa Pasig RTC Branch 159 kung saan may hinaharap silang kasong qualified human trafficking na hindi maaring piyansahan. So we don't want to run the risk na ilipat po sila doon po sa QC po tapos mag-bail po sila at wala na pong control po doon yung PNP. We just have to really harmonize po itong mga court orders po na ito. Sa Biyernes, sabay ang arraignment ni Kibuloy sa Quezon City RTC via video conference at arraignment sa Pasig RTC kung saan pisikal silang pinapaharap. Nakikipag-ugnayan na ang PNP sa Department of Justice para maresolba ang problema sa schedule. Nakakulong sa magkahiwalay na selda at hindi nagkakakitaan sa PNP Custodial Center sina Kibuloy at mga kapwa-akusado. Pwede silang magpaaraw tuwing alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Pwede rin silang dalawin alas 8 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali at mula alauna hanggang alas 5 ng hapon maliban kung Lunes. Bawal ang gadget. Personal siyang kinumusta kanina ng PNP spokesperson. Sabi naman niya, nag-a-adjust, siyempre bagong environment, but according to him, nakapagpahinga naman po siya at medyo mainit lang daw, but meron naman pong electric fan doon. Si Alice Guo naman na nakapit din sa parehong custodial center. Wala pang ibang dalaw maliban sa kanyang mga abogado. Samantala, Vicky, tiniyak naman ng PNP ang seguridad ni na Pastor Apollo Kibuloy at iba pang high-profile inmate dito sa PNP Custodial Center. May mga security adjustment na raw na ginawa para hindi na maulit ang nangyari noon kay dating Senadora Leila de Lima na nalagay ang buhay sa panganib ng i-hostage ng mga miyembro ng Abu Sayyaf sa loob ng kulungan. Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Hinahanap na rin ng NBI ang umano'y body double ni Alice Guo na ipinanlito umano sa mga autoridad. Ikinakasa na rin ang reklamo na isasampal laban sa abogadong nagnotaryo ng counter affidavit ni Guo. Nakatutok si John Consulta. Sa pagdinig sa Senado kahapon, sinabi ni Alice Guo na hulo sila umalis ng Pilipinas sakay ng isang yate. Nang tanongin ni Senator Risa Ontiveros si Alice Guo kung kilala niya si Attorney Elmer Galicia, tumikom na ito. Sinabi mo sa isang media interview, Marami ka ng interviews, alam ko po yon. Paano mo nakilala si Attorney Galicia? Madam Chair, wala po akong sinabihan po na gano'n sa interview po. Kilala mo ba si Attorney Galicia? Madam Chair, I invoke my right po. Ang sinasabing interview ay ang kuwang ito ng GMA Integrated News sa Indonesia habang tinatanong ng NBI si Alice Guo. Wala namang tao doon sa Senate po. Marami. Itong pang senador ni Lonche Kailan mo? Tanong naman na nung para kailan kayo nagtanong? Kasi may group Ayon sa NBI, makakatulong ang impormasyong ito na ibinigay ni dismissed Mayor Alice Guo sa kanilang ikinakasang kaso laban kay Attorney Elmer Galicia. Yung statement niya na yun ay nag-aid sa amin sa aming investigasyon. Nagdadagdag po yun ng aming basis bakit kakasuhan namin si Attorney Galicia. Kinumpirma rin ni Director Santiago na noon pa man ay sinusundan na nila ang sinasabing body double ni Alice Guo na tauhan ng alkalde na posibleng ginawang decoy raw ni Guo
para makaiwas sa huli. Mismong si Guo ang kumumpirmang taon niya ito nang tanungin ng NBI sa Indonesia. Ikaw ba? Akin na to. Ano po, saan po yan? Tao po yan. Lahat ng tao po halos long hair. Kamukha niyo, ma'am. Kamukha niyo po niya. Slimmer version. During the hinahanap namin si Alice Guo, yan ang rabbit namin. Yan ang rabbit. Ang ibig sabihin po ng rabbit, yan yung susundan mo para makuha mo yung principal. So, minomonitor namin yung babae na yan. Ayon sa NBI, di nila pinaniniwalaan ang sinasabi ni Guo na walang Pilipino na tumulong sa kanya na makatakas ng bansa dahil tukoy na raw nila ang ilan sa mga taong tumulong kay Guo. Nung pumutok na connected siya sa Pogo, marami nang uma-assist sa kanya, tinutulungan siya, nag-a-advise sa kanya, whatever. Hanggang sa yung tumakas siya, marami, private and public official, tinutulungan siya. May filler kaming natatanggap, gusto na rin daw sumuko ni Wesley, inaantay niya lang daw ang ate niya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Inakusahan ni Vice President Sara Duterte ang House Speaker at isa pang kongresista ng pagkontrol umano sa national budget. Binanggit pa niya ang umano'y paghingi ng ilang kongresista sa parte umano nila sa 5 bilyong pisong budget para sa mga classroom noong 2023. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang aligasyon ni Vice President Sara Duterte sa ikalawang bahagi ng inilabas na video ng kanyang tanggapan laban kina House Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Committee Chairman Zaldico. Dito idinetalya niya ang umano'y issue sa national budget na isasamit siya ng kanyang pagbibitiw sa gabinete ni Pangulong Marcos. Halos 2 buwan na ang nakalilipas. Noong 2023, may mga kongresista umanong lumapit sa kanya para humingi ng bahagi nila sa 5 billion pesos na nakalaan sa pagpapatayo ng classroom ng Department of Education. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom. Nang hindi raw siya pumayag, lumobo ang budget sa 15 billion pesos sa aprobadong National Budget o General Appropriations Act. Pero yung idinagdag, yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Para naman daw sa taong ito, binawasan umano ng Kamara ng 5 billion pesos ang budget para sa classroom repairs ng DepEd at idinagdag naman sa classroom construction. Pero ayon sa bise, naglakip ang Kamara ng listahan kung saan itatayo ang mga classroom. Hininga namin ng pahayag ang opisina ni Speaker Martin Romualdez pero wala pa silang pahayag sa ngayon. Si Ko, tinawag naman na panloloko ang mga sinabi ng bise na kontrolado umano nila ni Romualdez ang national budget. Napakalaking pambubudol. Akala nila ang taong bayan hindi matalino. Matalino po. Sasagutin po natin yan. Una-una po, ang miyembro po ng appropriations is around 139. Ang vice chair po is around 56. Ang congressman po is 300. Meron po tayong mga senador na 24. Meron pong miyembro ng Bicameral Conference Committee. Almost 30 po ang nag-a-attend yan. May pasaring din siya sa bise kaugnay sa paggamit ng confidential fund noong 2022. At tandaan, COA at hindi Kongreso ang nagsasabing mali ang paggamit ng 73 million sa 125 million confidential funds na ginamit lang sa loob ng 11 days. Talo pa po dito ang pondo ng Napoles Fund na gamit ng 60 days. Ito po, 11 days lang. And ngayon, bibigyan pa ba natin siya ng 2 billion na panggagastos daw sa mahihirap?
Ibigay po natin to sa tamang ahensya. Huwag po nating ayahan na waldasin na naman ang kahit pisong sintimo na dapat natin bantayan. Hiningan namin ng tugon dito si VP Sara. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras. Nang dahil umano sa selos, pinatay sa saksak ng isang lalaki ang kanya mismong kaibigan. Sumuko rin kalaunan ng suspect at nagbabalik si Rafi Tima, exclusive. Makikita sa CCTV na ito mula sa Manila Police District ang mabilis na pagdating ng isang motor sa isang gasolinahan sa Tondo, Maynila. Ang sumunod na eksena, habulan. Inuundayan na pala ng saksak ng rider ng dumating na motor ang biktimang inabutan niya sa gasolinahan. Hanggang sa umabot pa sila sa kalsada. Si Alias Jr. nakita raw ang buong pangyayari. Tumanggi siya magpakita ng mukha para sa kanyang seguridad. Nakailang ikot pa hanggang sa tumumba na lang yung biktima kasi para masasagasaan din siya ng truck eh. Tinihaya niya pa tapos nakita ko kalugar ko to. So yun, nakumpirma ko si Balong tapos yung nilapitan ko si Kekek pala yung si Frankie pala yung pinatay niya doon. Magkukumpare at magkakaibigan daw sila sa Barangay 197 kaya gulat siya sa pangyayari. Kinumpirma ng kapitan ng barangay magkakilala ang dalawa. Bago ang pananaksak, kita pa sa CCTV ng barangay na nadaanan ng biktima ang suspect sa harap ng barangay hall. Pagdaan ng motor ng biktima, sumunod ang suspect gamit ang isang hiram na motor. Taka nga ako, hindi ko na-expect na mangyayari po yan kasi sa pagkakilala ko sa kanila, hindi ko pa talaga na-expect, kaya nga po nakakagulat nga po. Ang ina ng biktima, gulat at hindi raw matanggap ang pangyayari lalo pat kaibigan ng pumatay sa anak. Pinakamasakit yung papatay sa yung kaibigan mo. Yun ang hindi ko matanggap. Iwan ko ba't nagawa niyang ganun. Ayon sa kapitan ng barangay at mga kaanak ng biktima, selos daw ang ugat ng insidente. Posibleng gumagamit din daw ng droga ang suspect na sumuko kalaunan at sasailalim sa drug test. Mahaharap siya sa kasong murder at nakakulong na sa Manila Police District. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Pinuna ni Pangulong Bongbong Marcos ang umano'y sistema ng palakasan sa gitna ng pamamahagi ng mga ambulansya sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Yan at ang pamimigay niya ng tulong para sa iba pang programang pangkalusugan sa pagtutok ni Oscar Oida. Tigilan na ang pamumulitika, lalo't kung healthcare ang pinag-uusapan. Yan ang naging mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos kanina ng pangunahan ng pamamahagi ng PCSO sa 129 ambulansya sa iba't ibang LGU. Buhay na ng tao yan. Dapat wag nang pinupolitika yan. Dahil alam ko naman ang sistema na nung gobernur ako, kung malakas ka, makakakuha ka ng ambulance. Kung hindi ka malakas, ay mababa ka sa listahan. Target daw ng administrasyon ngayong taon na makapamahagi ng aabot sa 1,000 ambulansya sa mga itinuturing na underserved area sa bansa. Ang malaking pagbabago rito ay hindi na kayo pupunta sa PCSO o sa akin o sa gobernur ninyo o kung kanino, senador na kaibigan nyo, ang congressman nyo, pakiusap naman, wala kaming ambulance. Maagang pagbati naman ang handog ng mga batang pasyente sa Pangulo sa kanyang pagdalo sa paggunita ng Childhood Cancer Awareness Month sa Philippine Children's Medical Center. Dito nagbigay ang Pangulo ng 150 million pesos na tseke para sa equipment upgrading. Sumadya rin ang Pangulo sa Philippine Heart Center para pangunahan naman ang inaugurasyon ng bagong Urgent Care and Ambulatory Service o BUCA Center. Naglabas ang Pangulo ng aabot sa mahigit 500 milyong pisong pondo para sa iba't ibang proyektong pangkalusugan sa bansa ngayong araw. Ipinag-utos naman ang paglipat ng National Irrigation Administration sa ilalim ng Office of the President mula sa Department of Agriculture sa pamamagitan nito ng Executive Order 69. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Happy Tuesday, chikahan mga kapuso! From Boy Cabado to Boy Panalo, real quick.
Si Cocoy De Santos ang itinanghal na ultimate runner sa Season 2 ng Running Man Philippines. Ang kanyang winning moment, balikan sa chika ni Aubrey Carampel. Pista! Tigil na ang gera dahil ang nanalo! Walang iba! Hindi si Cocoy. Ang binansagang kolokoy ng Running Man Philippines na si Cocoy De Santos ang itinanghal na ultimate runner ng Running Man Philippines Season 2. Para i-celebrate ang season finale, muling nag-get-together ang runners para sama-samang panuorin ang final episode. Intense ang Battle on the Hills final race ng runners na ginawa sa isang military training camp sa South Korea. Dito rin nila muling nakasama si OG runner Ruru Madrid. At ang goal, protektahan ang kani-kanilang mga base. Breathtaking din ang name tag ripping. Nagharap sa final match ang kwelang duo ng Running Man PH na sina Cocoy at Buboy. Pero sa huli, ang binansagang Boy Cabado is now Boy Panalo. Sobrang iba rin pala sa feeling kasi first time ko manalo. Ever na solo. Na solo. Wow. Na solo. Mr. Brother. Since season 1. Nagpasalamat din siya sa kanyang fellow runners and supporters. Siyempre, sobrang thankful ako bilang maging isang ultimate runner ngayong season 2. Ang masasabi ko lang sa lahat ng mga co-runners ko, mahal na mahal ko kayo. Maraming salamat at kung bakit meron ako ngayong character development, hindi dahil sa inyo yun kasi nakasuporta kayo sa lahat ng mga ginagawa at sinasabi ko palagi. Deserve naman daw ni Cocoy na kahit hinulaan na mamalasin. Pinatunayan naman niyang lahat kaya niyang gawin. Siyempre sa lahat ng mga nanonood ngayon, ang masishare ko lang sa inyo, ang swerte nasa sayo na yan. Pero ang para sa akin, mas malakas ang prayers. I love you all. Peace! Kilig din ang fans ng Jekoy dahil back-to-back ultimate runners ng Season 1 and 2 ang dalawa. Talagang love team kayo no? Season 1 winner! Season 2! Naging emotional naman ng runners na isa-isang nagbigay ng mensahe. Masasabi ko na masarap maging runner. Yung relationship na to, sa totoo lang, habang buhay. Gan ko kayo kamahal. And you guys really matter in my life. Thank you, Kap. So, thank you. We are one! Running Man! And they closed Season 2 with their signature cheer. Let's go, Running Man! Let's go, Running Man! Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.